Chris Chuper, Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lala. 28 years old at tambalanista since 2018. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang hinanakit sa puso ko. Hindi ako sure kung matutulungan nyo ko, pero itong pagsulat ko pa lang, malaking tulong na para sa akin. Wala kasi ako mapagsabihan ng pinagdadaanan ko. Ganito po kasi, maganda ang pangangatawan ko nung dalaga pa ako. In short, sexy. Kung magdamit ako dati, labas tiyan. Masisikip at hapit na hapit sa katawan. Sa dami ng manliligaw ko, kay Jess ako bumagsak. Mabait kasi si Jess at maalaga. Secure din sa sarili. Hindi ako pinagbabawalang isuot ang mga gusto kong isuot. Hindi konserbatibo. Sinagot ko siya at hindi nagtagal, nagpakasal kami. May 2 na kaming anak ngayon. Sa panganay ko pa lang nahirapan na akong bumalik sa dati kong timbang pagkapanganak. Nasundan agad ng pangalawa kaya nawala na talaga ng pag-asa. Breastfeeding ako kaya pakiramdam ko lagi akong gutom. Gusto ko din na maraming supply ng gatas kaya kahit agahan may sabaw ang ulam ko. Kaya naman mula sa 50 kilos, pumalo ang timbang ko sa 75. Hindi magkasya na ang mga damit ko dati kaya nilagay ko na sa kahon. Bumili ko ng mga duster, string pants at malalaking t-shirt. Komportable ako kapag suot ko. Nakakahinga ako na maluwag at hindi ako nahihirapang gumalaw. Simula na magkaanak, hindi na rin ako masyadong makapag-ayos sa sarili. Halos nga hindi na ako makapagsuklay ng buhok. Naging prioridad ko ang pag-aasikaso at pag-aalaga sa mga anak ko. Ang masakit tambalan, hindi matanggap ng asawa ko ang pagbabago sa katawan ko. Kung hindi niya ako iniinsulto, inaaway. Tuwing nasisira yung motor niya, ako ang sinisisi. Hindi daw kasi kinakaya ng motor ang bigat ko. Ayaw na niya akong iangkas madalas kasi masisira daw yung motor. Hindi niya din maintindihan kung bakit hindi ako pwedeng mag-diet pa. Naiinis din siya dahil hindi na ako nakakapag-ayos gaya ng dati. Hindi niya maintindihan kahit ilang beses ko nang ipiniliwanag na hindi ko prioridad ang magpaganda sa ngayon. Mas importante sa akin na naalagaan ko ng maayos ang mga anak ko. Tambalan, masakit sa akin kapag sinasabi ng asawa ko na hindi na daw niya mahanap yung babaeng pinakasalan niya. Mukha na daw akong lumba-lumba. Ano kaya mabuti kong gawin para sa halip na mag-focus siya sa katawan ko, makita niya ang napakaraming sakripisyo ko simula nang naging isang ina. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Lala. Hi, Lala! Ang daming tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko alam kung ang kakampihan ko ikaw o ang kakampihan ko ay yung mister mo. Para wala na lang kampihan, ayoko na lang mag-comment. Charot.
Usap na lang kayong dalawa. Usap na lang kayong dalawa. Okay, so pagdating naman sa pag-uusap, sabi naman nitong si Lala, hindi naman siya nagkulang sa pag-explain sa kanyang mister na mas focus niya ang pag-aalaga sa anak at wala na siyang time para sa kanyang sarili, yung mga ganyan. So, kumbaga nag-uusap. Si mister din naman, ine-express niya rin yun na kaya nga ramdam mo ngayon yung insecurity, ramdam mo ngayon yung kalungkutan, may anxiety ka pa na nararamdaman din siguro kasi nga ine-express talaga ng mister mo yung kanyang nararamdaman to the point na hindi ka na pa nasasakay sa motor kasi baka masira, yung mga ganon. Pero hindi ba, Mami, hindi ba pwede rin itong eye-opener? 'Di ba? Sa halip na ang iisipin mo lang ay biktima ka dito, kawawang-kawawa ka naman talaga, 'di ba? Bakit hindi ito magbukas ng opportunity para sa iyo na makapag-ayos ulit? Kasi pwede naman. Hindi kasi pwede na. Kasi I've been there eh. Pwede kasi siya partner eh. Kasi dinaanan ko kasi yan. Dinaanan ko yan. Ang swerte ko lang kasi nung nabuntis ako kay Princess, nag-start ako na maliit yung katawan ko. Ang weight ko noon was 113 pounds. Ang liit ko noon. Talagang, ang ideal body weight ko, 120. Pero 113 ako. Kasi yun talaga yung kasagsagan na nagpapayat. Nagpapayat ako kasi sabi nila, para mabuntis, magpapayat ka. May ganong may ganong mga sinasabi. Gusto ko mabuntis. So, true enough. For whatever reason, baka nga dahil nga sa weight loss, gano'n, nabuntis. Kaya nung pakapanganak ko kay Princess, bago mag-1, bumalik yung katawan ko sa dati. Na mapayat. So, karga-karga ko yung anak ko, tas mapayat ako. Kasi, parang muscle memory ng katawan na parang ganun. Ngayon, nung pangalawa, hindi. Kasi nag-umpisa ako sa kanya, bago ako nabuntis kay Prince, nasa na ako, ang ideal body weight ko, dapat 120 lang ako. Nag-start ako kay Prince, 138 ako. So, ang laki. 'Di ba? Tas nabuntis pa ako sa kanya. Adi, ang laki-laki ko na. Bago ako, nung matapos ako sa breastfeeding sa kanya ng almost 3 years, nasa na ako, yung weight ko bago ako nagpapayat. So, sinabihan ka ba na sa mo lumba-lumba din? Hindi niya ako sinabihan, pero... Sabi lang sa'yo, balyena. Oo, ganon. Sabi niya, super fairy na pala yung asawa ko. Charot. Ganon. So, and honestly, Lala, lahat ng sinabi mo, sinabi ko din. Ibig sabihin, dapat makita, hindi na yung malaki. At saka ganito pa, kasi yung asawa ko, chunky, malaki din. So, kumbaga parang, huwag kang umarte, malaki ka din. Di ba? In my mind, di ba? Malaki ka, so, huwag kang magreklamo kung malaki din ako. Kung ganon. ako super fairy, ikaw Titanic. Diba? Correct. Kung ako, vapor lang, ikaw pang international cruise. Yan. Pang Royal Caribbean. Ganon. Di ba? Malaki. May mga 1,500 rooms. Ganon. So, kumbaga, ang daming excuses. Kumbaga, ang dami kong mga sinabi na gano'n na malaki din naman yung asawa ko, edi match kaming dalawa, ganyan. Tapos may mga ganito pa ako, okay lang naman na na malaki ako, alam ko naman sa sarili ko na fresh ako or maganda ako. May mga ganun pa ako, mga pasabi sa sarili, yung mga ganun. Tsaka yan, instead of wearing jeans, bumili rin ako ng drawstring, yung mga string pants. Bibunit ako ng droga. Droga? Kala ko yung sabihin mo. Anong iniisip mo sa akin? Tapos na ako sa sa stage na yan. Umamin! Charot! Joke lang. Wala naman bad yun. Wala naman may sinabi ba tayong illegal drugs? Bad yun. Oo nga drugs lang. Hindi. Syempre, wala tayong sinasabing gano'n. Wala. Yun. So anyways, gano'n. Yung drawstring pants. Ang drawstring pants kasi partner, detalye yan eh. So hindi, pagka kasi nakapantalong ka as in jeans, ang sakit talaga niyan. As in, madaming bubulwak. May mga taba talagang bubulwak. Umaalsa talaga, talaga sila. Ganon. Wala talagang pagtaguan. Correct. Yung likod ko parang may dibdib din kasi may umabot ako sa ganon. Pero ang dami kong excuse na parang, komportable naman ako dito, masaya ako, ganyan. 'Di ba? Hanggang ano ba yung trigger ko? Bakit bigla ako nagpapayat? Hindi ko rin... ano yung what made you point? decide na parang, sige, tama nga yung sinasabi ng mga tao o yung sinasabi ng asawa ko hindi, and I'm not taking it against them or yung mga taong yun. Diba? Hindi, nakalimutan ko na yung eksaktong trigger ko. Bali ba nung sinabihan kang fairy ka? Oo, hindi pa ako na-trigger dun eh.
Nung sinabihan akong aparador tingnan mo, queen. masyado ka lang sensitive, Lala. Hindi. Uy, pero Lala, we understand how you feel, ah. Ano lang to, parang kumbaga, yung akala mo hanggang dyan ka na lang, hindi. Parang ganun. Hindi ko mahirap talaga magpapayat after giving birth. Totoo yan. Hindi, tapos mahahaluan pa ng hormones partner. Hindi natin alam kung anong edad mo. Pag magme-menopause na din, may mga ganyan. Hindi madikta ng katawan. Pero yung part na nag-aayos, yun pwede mong magawa. Kasi yung, ako para sa akin, kung halimbawa yung katawan mo talagang sadyang hindi na bumalik, kasi for whatever reason, dahil nga, hormones. Ang hirap paliwanag ng hormones eh. Mahirap talaga siyang... Spell hormones muna. Hindi ko, na lang, dugo na lang, dugo. Charot. mahirap siyang ipaliwanag kung bakit. Ginagawa mo naman yung pagda-diet pero palaki ka pa rin ng palaki. May ganon. Hindi ka... hormonal, 'di ba? May imbalance na nagaganap. Ganon. Pero una, high-tech na yung mundo. So yung mga ganyang klase mga issues nagagawa na ng mga ways, 'di ba? Kung ibig sabihin, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Kung gusto kong basahin na to read between the lines, lagi mo pinagtatanggol yung hindi ka nag-aayos, tsaka yung malaki ka na. Pero yung sa totoo lang, babalik din naman yung self-confidence mo, yung kapag ka nag-ayos ka ulit. Isa sa mga dahilan kung bakit ako, partner, nagkaroon ng post-traumatic baby blues. Okay. Oo, hindi ako talagang nagkaroon ng depression ng after manganak. Kasi nung pakapanganak ko dun sa huli ko, tiningnan ko talaga yung katawan ko, parang hindi ako nanganak. Ang tatatandaan ko to, partner. Sinurprise niyo ako dito sa lobby kasi birthday ko. Tapos ikaw, bihira ka naman kumoment pero pag kumoment ka masakit. Birthday ko yun Sinurprise niyo ako, parang nag-gather kayo dyan, tapos may mga ganon. Pero sabi mo talaga, nanganak ka na ba? Nanganak ka na, pero hindi naman yun yung kumbaga parang yung sinabi mong yun was already a confirmation na kasi yun yung feeling ko talaga pag tinitingnan ko yung katawan ko, parang hindi ako nanganak. Malaki. Baka may kakambal pa na iwan dyan. Pa-check mo nga ulit. Totoo. May mga ganyan ako naririnig na comment. Yung inunan ba na iwan? Yung mga ganong mga kung ano-ano pa. Parang kambal ba? Mga ganon. And nung una parang nakakatawa pero eventually meron siyang effect na hindi maganda sa akin na naging dahilan kung bakit parang nagkaroon ako ng baby blues na ano ba yan? Parang ang lungkot. Parang lahat ng nakakaiyak. Hindi na ako babalik sa dati. May ganon. Paano nabago ang lahat? Para ano? Pero hindi pa para lang. Hindi alam mo kasi pareho kayo ng pinagdaanan ni currently si Lala. Ikaw tapos na. So you've been there. So para pakinggan lang ni Lala, ano yung nagpabago? Hindi ko sure kasi kung ano yung eksaktong trigger ko. Pero isa sa mga, ay yung pag tinitingnan ko yung sarili ko, di ba sabi ko nga, partner, there was a time na pag nagpipicture tayong dalawa, mas malaki ko kaysa sa'yo. Ako yung Nasa babae. Nasa harapan ka lang ng konti. Hindi, di ba? Nag-step forward ka kasi. Wish ko lang ganun. Pero alam ko talaga sa sarili ko na kapag ka nasa harapan talaga ako, nasa si Chris Chuper, di ba? Matatakpang kita. Parang ganun. Doon sa mga pictures, talagang hindi ako mataba, namamaga ako. Parang ganon. Tapos hindi na ako masaya. Tapos yung mga damit, isa sa mga triggers ko, yung mga damit, sa halip na masuot ko yung mga dati kong mga damit, bibili ko ng XL. So, gumagastos pa. Parang ganon. Tapos, yun nga, ang isa sa mga, yung yung thyroid. Okay. Yung pala yung trigger ko talaga na pinaka-major. Recent lang to Recent lang. Last year lang naman ako nagpapayat Kaya ibig sabihin kay Lala, pwede din natin tong i-podcast, partner para dun sa kasi this is an experience na naranasan ko mismo Pwede kang hindi magmadali kung sa tingin mo hindi ka pa ready, pero kailangan dumating ka sa point na maging ready ka na mag-sacrifice ulit para pumayat or para magpaganda. Hindi para sa asawa mo lang, kundi para sa sarili mo. Kasi hindi mo alam yung magiging ultimate level of balik ng akala mo lang super confident ka or akala mo lang fresh na fresh ka, pero tama ka, akala mo lang yun, di ba? Hindi sa hindi sa hindi kasi ako inaano mo sila kasi ako ganun ako, partner, na parang hanggat nung pumayat ako, doon ako nalungkot na parang wala naman lang nagsabi sa akin na hindi na pala ako fresh nung wala ni isa nagmagandang loob sa'yo na sabihin na hoy, excuse ako dyan.
Kasi di ba kung sino yung araw-araw mo kasama, hindi naman napapansin na lumalaki ka. Tama. Sige na nga excuse. Nagpa-exempt. Sige na nga excuse, 'di ba? Pero wala ni isa nagsabi sa'yo na, 'di ba? Kasi nga na nag-gain ka ni yung timbangan, hindi ka shinout out. Hindi naman ako shoutout kasi wala kaming timbangan. Galit kami. Magkagalit kami ng timbangan, 'di ba? So yung bang ganon? So yung akala mo lang okay, pero akala mo lang okay ka. Pero the fact na nagsulat ka, masama yung loob mo, 'di ba? Hindi ka talaga masyadong okay. And ang maganda lang dito sa ganitong nararamdaman mo na hindi ka okay, actually it's okay not to be okay. Totoo naman 'yon. 'Di ba? Pero pwede kang maging okay. Yes. 'Di ba? Yun lang yung sa akin. Hindi mo pwedeng sabihin na hanggang dito na lang. Ito na 'yon, 'di ba? Of course, yung being a good parent, given na 'yun. 'Di ba? Hindi na kailangang sabihin, 'di ba, na ang tingnan mo ay yung ginagawa ko, kasi dapat sa sarili mo, kahit hindi sabihin ng ibang tao, dapat alam mo sa sarili mo na ginagawa mo yung best mo para sa family mo, 'di ba? And that's good. Yung act lang na 'yon, na pag na-realize mo, pag nag-sink in sa iyo, na process ng brain mo na I'm doing the best for my kids, yun pa lang fulfilling na eh. Very good ka talaga Madi-disregard doon. na kaagad kung ano man yung kawalan ng confidence mo ngayon. Correct, totoo. Kasi dapat mas mangibabaw yung confidence mo na nakukuha mo sa pagpapalaki ng anak mo. Totoo naman. Kaya lang hindi, 'di ba? So you have to change your mindset. Oo. Kumbaga parang basta given na 'yon. Talagang may ganyang happiness. Pero may ganito ding problem. Kasi kabisyo nga, Lala, you are not just a mother. You're also a wife. And at the end of the day, at the end of many years, kapag yung mga anak ninyo ay umalis na sa inyong mga puder, ang matitira sa loob ng bahay, kayong dalawa ng mister mo. 'Di ba? So, hindi ko sinasabi, hindi tayo This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of nagbabody shame. Walang body shaming. Kasi ako nga, I've been there. Kaya lang, akala ko partner, hindi na ako papayat. Ang dami kong excuse pag may nagsasabi sa akin tungkol sa intermittent fasting, OMAD, kung ano-ano. Lahat yan, partner, may excuses ako. Exercise, lahat yan may excuse ako. Lagi ko sinasabi, eto, lagi kong excuse. Parehas ng kay Lala. Syempre nagpupuyat ako. Kailangan kong bantayan yung mga anak ko, 'di ba? Kasi minsan lang sila bata. So kailangan pag puyat sila, naglalaro sila, dapat puyat din ako naglalaro, 'di ba? So paano ko ma-endure yung pagpupuyat kung hindi ako kakain? As in lahat, ganun yung mga excuse ko. Lahat, Lala. 'Di ba? Not to body shame, but I've said all those things na akala ko okay lang pero hindi pala okay. Nalaman ko lang na hindi pala okay bukod sa health reasons. Siyempre, health reasons, pagka medyo heavy side ka na, mas malaki talaga ang posibilidad na mas malapit ka sa iba't ibang uri ng sakit. Totoo yun, yung mga bad cholesterol, mga ganyan. So, na-realize ko lang lahat yan nung pumayat na ako ulit. Na, okay, ang dami ko palang excuse noon. Totoo. Parang pinilit ko na lang tanggapin nila ako ng ganito ko, pero hindi naman pala. Dapat, or kumbaga, in other words, meron palang magagawa pa. Yes. Yun eh. Parang, it's not the end of it. The bottom line, Lala, I'm encouraging you na mag-ayos ulit. I'm encouraging you na maging masaya ulit sa sarili mo at maging masaya din yung asawa mo sa pagtingin niya sa iyo. Ganon na hindi sa not for anything, pero ayaw natin na magkaroon ng rason para tumingin din sa iba. Parang ganon. Yung isa ko nga friend partner, ewan ko, nakwento ko to dati sa radyo eh. Ang ginagawa niya, para daw yung kanyang mister ay hindi pumunta sa mga, kasi minsan may nag-aaya yung mga kaibigan eh. Oo. Pupunta sa mga beer Sa house. patay sindi kung tawagin ng mga tatay noon. Totoo. Noong araw, sa nung patay araw. sindi sila pumupunta. Hindi ko alam kung ano na tawag ngayon sa mga clubs, basta may mga babaeng kulang sa saplot, ganyan, 'di ba? Mga babaeng hindi natatakot sa pulmonya, ganon. Yan. So, syempre minsan 'di ba may mga ganon daw yung mga friends ng kanyang asawa.